kanyang banal na salita. O Diyos na tanging panggagalingan ng espiritual na buhay, tanging nakapagbibigay ng buhay mula sa aming mga patay na kaisipan, kalooban, at kaluluwa. O Panginoon, ito po ang aming kahilingan ngayon. Ibuhos mo po ang kapangyarihang ito sa bawat isa sa amin. Hinihiling namin na ang masaganang pagbabago ng puso ay pagkakaloob mo sa umagang ito. Panginoon, hinihiling din po namin na kilusan po ninyo ang inyong iglesia sa umagang ito. Sa pagpapatuloy po namin pagpunta at pag-aaral sa iyong banal na salita, na hindi namin kailangan dagdagan ng kapangyarihan dahil ito ay makapangyarihan na sa sarili niya mula sa iyo. At hinihiling namin na tutuparin ninyo nga ang layunin ninyo sa pagpapadala ng mensahe nito. O Panginoon, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso upang hindi namin tatanggihan ang mga utos mo, upang hindi namin lalabanan ang kalooban mo. Tulungan mo po kami na mabuhay para sa iyo, na patuloy na ibigay ang aming katawan, ang aming mga kalooban, at ang aming mga kaisipan sa iyo, na makapag-iingat nito ng buong katiyakan at ng buong kasiguraduhan. Higitan mo rin po ang mga kahinaan namin pisikal sa umagang ito. Hindi po ito magiging pagkakataon para makapagpalampas kami ng biyayang dulot ng iyong banal na salita sa amin sa umagang ito. Higitan niyo po ang mga kahinaan at limitasyon na meron kami, Panginoon, nang maranasan namin ng buo ang iyong pagpapala sa amin. At higit sa lahat, sa pamamagitan din ng mga kaloob na ito, ay pagpalain namin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin namin. Amen. Okay, magpapatuloy po tayo sa ating sinimulang pag-aaral nitong Sunday mula sa Roma chapter 12, verse 3 to 8. Buksan po natin yung Bible natin at basahin na po natin ngayon ang mga talatang ito na nasimulan po natin last Sunday. Roma chapter 12, verse 3 hanggang verse 8. Nasa page 201 sa New Testament. Roma chapter 12, verses 3 to 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na ito'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. So, nang nakaraang linggo, una nating tinignan yung verse 3. Nandun lang tayo sa verse 3. At tinignan natin yung una sa tatlong paraan kung papaano tayo
mamumuhay sa pagiging bahagi ng isa't isa sa katawan ni Kristo. Pagiging bahagi ng isa't isa sa katawan ni Kristo. Dito, sa unang pagbasa natin, dahil nga ginamit ni Pablo rito sa verse 4, ang paghahalintulad sa church, sa atin, sa isang pisikal na katawan, doon natin agad makikita kung ano yung sinasabi niya rito na pagiging bahagi ng isa't isa sa katawan ni Kristo. Sinasabi natin dito na hindi lang tayo bahagi ng isang katawan. Kumbaga ang kamay at paa ay bahagi ng isang katawan. Ang sinasabi natin dito, maliban doon, bahagi din ng bawat bahagi ang isa't isa. Okay? Bahagi ng bawat parte ng katawan ang bawat parte ng katawan. Hindi makakagawa ang kamay ko kung hindi sa pamamagitan din ng braso ko. Okay? Ibig sabihin, pinapakita dito ni Apostol Pablo yung ating dapat na maging attitude bilang isang katawan ng Panginoong Kristo. Dahil isa sa mga paghahalintulad na ginawa ng Biblia sa church, sa iglesia ng Panginoong Hesus, ay katawan. Dahil yun yung pinaka makulay at isa sa mga pinakamagandang larawan na po pwede nating makita patungkol sa church. At para saan? Unang-una, para ituro niya yung pagkakaisa, yung unity ng katawan ng Panginoong Hesus. Unity ng iglesia ng Panginoon. At yung tinatawag na diversity. Ano yung diversity? Pagkakaiba-iba natin. Sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, dami nun pagkakaiba-iba. Dahil magkakaiba po talaga. Meron pong unity. Dahil tayo po ay nakaugnay sa iisang katawan. Yung katawan na yon ang nagbibigay ng kakayahan, ng kagustuhan, para matupad ng bawat isa yung kanyang disenyong kaloob na ibinigay ng Panginoon para sa ikauunlad, ikalulusog ng katawan na yon. Walang iba kundi ang katawan ng Panginoong Hesus. So unang nakita natin, ano yung isang paraan? Unang paraan kung paano tayo mamumuhay sa pagiging bahagi ng isa't isa sa katawan ni Kristo. Nakita natin na dapat tayo ay magpakumbaba tungkol sa ating sarili. Sa verse 3. Magpakumbaba tungkol sa ating sarili. At yun din mismo yung inihalimbawa ni Apostol Pablo nung sinabi niya sa verse 3 na, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo. Kinikilala niya na kung anumang otoridad meron siya. Yung pagiging apostol niya. Dahil yun talaga ay nagbibigay po ng otoridad sa kanya. Parang ako, bilang pastor po dito sa Guiding Light Alaminos, maaari ko po na magbigay ako ng panawagan sa inyo na magpakabanal kayo. Kayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ko yun sasabihin na dahil pastor nyo ako. Na para bang yun ay dahil sa sarili kong pagsisikap o dahil sa sarili kong katayuan mismo. Hindi, dahil yun sa kagandahang loob ng Diyos. At doon pinapakita ni Apostol Pablo yung kanyang sariling halimbawa ng kanyang pagpapakumbaba, ng kanyang mapagpakumbabang pagtingin tungkol sa kanyang sarili. Ganon din ang mga mananampalatayang sinulatan niya dito. At nagpapatuloy yung idea na yon, yung katotohanan na yon. Dahil yung tatlong binigay ko po last week na mga punto na tinitignan natin ngayon, hindi po sila mga pagkakahiwalay. Sila ay magkakaugnay. At nagmumula po yun, nag-uugat yun mula doon sa ating tema. Sa Roma chapter 12 verses 1 to 2. Doon sa dakilang awa ng Diyos. Doon sa dakilang awa na ibinigay niya sa bawat isa na bumubuo ng katawan ng Panginoong Kristo. At dahil nga lahat ng ito ay
Dahil lang sa dakilang awa ng Diyos, unang-unang kailangan nating isaisip. Unang-unang kailangan nating maging damdamin ay magpakumbaba tungkol sa ating sarili. Anumang kakayanan meron ka, anumang nakahihigit na bagay na meron ka sa iba, ay dahil at mananatiling dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi nahihigit doon. Kaya ang sabi niya nga dito, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi niya mula sa verses 4 to 5, sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo na mamuhay tayo ng konektado sa katawan ni Kristo. Naalala ko ang una kong sinabi sa inyo rito ay manatiling konektado sa katawan ni Kristo, pero binago ko po yun. At ngayon sinasabi ko po sa atin na dapat tayong mamuhay ng konektado sa katawan ni Kristo. Yun ang gustong sabihin ni Apostol Pablo dito sa kanyang mga sinulatan. At sa atin din na nag-aaral ng sulat na to. Tingnan po natin yung verses 4 to 5 dito. Sabi niya dito sa verse 4, ulitin po natin yung pagbasa, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. So kung isipin niyo po yan, ganyan din po yung katawan natin, di ba? Kaya nga niya inihalin tulad ito sa physical na katawan. Kung paanong kumikilos yung kamay mo, yung paa mo, kung paanong iba-iba yung kanilang gawain. Naalala ko, sinabi ko nga sa inyo na mahirap, sa totoo lang, na yung gawain ng kamay, ipapasa mo sa paa. Doon po sa ministry house, minsan nakakalimutan ko na yung gate doon, pag lalabas kami, bubuksan mo yung gate. Yung isang gate kasi meron doon yung pang-lock sa baba. Ang ginagawa ko minsan, ginagamit yung pa ako. Pag ginanong ko, bumabagsak-bagsak din yung ano. Samantalang simula nung nakaraang linggo, sinubukan ko i-ganon. Ang bilis Dire-diretso lang. So ang sinasabi ko po dito, halimbawa lang po yun. At hindi ko po binibigyan ng exaggeration yun. Kasi ganun talaga siya Kung anong function ng kamay, hindi mo talaga maipapasa sa paa mo. Kinakailangan na ganoon din po ang pamumuhay ng katawan ng Diyos, ng katawan ni Kristo sa spiritual na aspeto. Kaya ang sinasabi niya dito, kung paano nga ganoon kumikilos at gumagana ang katawan natin, gayon din naman, verse 5, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ano ibig sabihin niya rito? Sinasabi niya rito na nakadepende ang bawat isa sa isa't isa. Mayroong aspeto ng pagiging dependent tayo sa katawan ng Panginoong Kristo. Hindi ka po pwedeng mabuhay sa sarili mo lang. Kaya nga binanggit ko kanina yung sinasabing unity at yung diversity. Pagkakaiba-iba natin, pero meron tayong kaisa-isang nagpapaisa o nag-unite sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo, ang ulo. Paulit-ulit po na sinasabi ni Pablo ito, yung paghahalin tulad na to. Hindi lang dito. Mamaya babasahin natin yung mas extended na version ito sa unang Corinto chapter 12. Kung saan doon talaga ang ganda ng pagkakasabi niya, ng pagkakahimay niya. At hindi ko kailangan ipaliwanag kung anong sinabi niya doon. Yung pagbasa lang mismo doon sa paglalarawan niya na yon ay magbibigay na sa atin ng mas malinaw na pagkaintindi. Ganun pala. Ganun pala dinisenyo ng Diyos ang church. Maging ang guiding light, alaminos. Sino man nagsasabi sa atin na siya ay mananampalataya ni Kristo, pero ayaw niyang maging konektado sa ibang mananampalataya, lalo na sa isang local na church, kagaya nito, may malaking problema sa pagkakaintindi, sa pag-unawa ng pagiging Kristiyano.
Dahil hindi yun ang disenyo ng Diyos sa kanyang iglesia. Kung ang relasyon mo kay Kristo ay hindi nakikita, hindi mo nakikita yung sarili mo na bahagi ka ng isang komunidad, okay lang. Nakilala ko na ang Panginoon, so kahit walang church, walang problema. Kasi busy ka, or hindi mo lang feel, meron ka lang naaayawan doon na tao, doon sa church na yon. Not necessarily dito sa Guiding Light, pero sana walang ganun sa inyo. Ano po? Sana walang ganun. Hindi maaaring manatiling ganun ang damdamin mo. Hindi maaaring manatiling ganun yung tinatanggap mo. Dahil hindi yun ang katotohanan. Bahagi ng wastong pamumuhay natin bilang tunay na mananampalataya ni Kristo ay ang pagiging konektado sa ibang mananampalataya bilang bahagi ng isang katawan sa ilalim ng pamumuno ng ating ulo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Subukan mong putulin yung, huwag mong subukan pala. Isipin nyo lang, naputol yung isang kamay mo. Siguradong sigurado ako na magiging limitado yung kaya mong gawin kumpara sa kaya mong gawin ng kompleto yung kamay mo. Hindi mo ba? O kahit sandaliri mo lang ang matanggal. Ganun pa rin eh. Meron pa ring limitasyon na naibibigay sa katawan sa pinakamaliit na bahagi natin na hindi o nawawala. Kaya nga totoo yung sinasabi na sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Alam niyo po ba yan? O baka sa Tagalog lang yun. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya minsan pag sumasakit yung katawan mo, minsan ako hindi ko alam. Saan ba yung mismong sakit? Minsan nagra-radiate, yung tawag na nagra-radiate na lang eh. Pero ang pinanggalingan pala, yung kuko mo lang sa daliri ng paa mo. Doon lang pala nanggagaling. Pero, ganoon kaganda ang pagkakadesenyo ng Diyos. Ganoon niya pinapakita na dapat maging depende tayo. Magdedepende. Meron tayong pagpapakumbaba na dedepende tayo sa iba. Dahil kailangan natin ng iba para mabuhay, para makapagpatuloy sa disenyo ng Diyos sa buhay natin. Yun yung aspeto ng pagiging bahagi ng isa't isa sa atin. At sinasabi niya rin dito, actually, yung pagdidiin dito ni Apostol Pablo, hindi natin maikakaila sa buong Biblia. Ang dami-daming mga comparison na ginawa ni Paul, maliban sa katawan, patungkol sa iglesia. Binanggit niya, ginamit niya ang gusali. Ano yung sabihin ng gusali? Itong building. Hindi ka pwedeng isang hollow block na nakahiwalay ka, tapos sasabihin mo part ka ng building. Para maging part ka ng building, kailangan kasama kang inilalagay doon sa tinatayong gusali. At yun tayo. Hindi ka po pwedeng maging building sa sarili mo lang. Yun ang sinasabi niya sa unang Korinto chapter 3 verse 9. Tignan niyo po, basahin po natin itong mga Bible verses na to kasi gusto kong makita ninyo. Kami kapwa manggagawa ng Diyos, sabi ni Pablo, at kayo ang kanyang bukirin. Pero hindi siya natapos doon. Sabi niya, kayo rin ay gusali ng Diyos. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Sa verse 11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. And then sinabi rin niya sa Efeso chapter 2, verses 20 to 21. Tulad ng isang gusali. Pinili ko po yung mga diretsahan niyang binabanggit na paghahalin tulad. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan, cornerstone, ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tignan ninyo sabi niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay. Walang pagitan. Di ba? Pag nagtayo ka ng building, walang pagitan sa kanila.
Nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Nakatalaga sa Panginoon. Tapos, inihalintulad lang din tayo sa ubasan, di ba? Ubasan. Si Kristo ang puno, bawat isa sa atin ay mga sanga. Saan nanggagaling yung pamumunga, yung pagiging pananatiling buhay ng mga sanga? Sa puno, Panginoong Hesus. At tinawag din tayong sambahayan. Pamilya. Ang Diyos ang Ama at tayo ay kanyang mga anak. Kaya, bakit ito sinasabi po ito sa inyo ngayon? Para makita natin ng mas malinaw sana, sa awa ng Panginoon, na hindi mo po pwedeng sabihin sa sarili mo, yung personal na relasyon ko kay Kristo ay sa pagitan lang namin. Okay na ako doon. Mabubuhay na ako doon. Hindi. Hindi yun ang disenyo ng Panginoon. Kaya nga, mahalaga ito na isinasa-isip ng kahit na sinong tunay na mananampalataya. Kung ikaw ay pupunta sa ibang lugar, may church ba doon? Kung ikaw ay pupunta sa ibang bansa, may church ba doon? Na makakaugnay ako sa ibang mga kapatiran? Hindi po pwedeng hindi mo to isasaalang-alang eh. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, hahanap-hanapin mo yung pamilya mo sa Panginoon, hahanap-hanapin mo yung kung saan ka bahagi. At hindi ka makukontento na wala kang magiging bahagi doon sa church na yon. Yung sa Pilipino, sa Tagalog, yung isang pastor na kaibigan ko, sinasabi niya sa amin palagi, parang nire-remind niya kami, wag kayong magiging Zimbabwe. Ano yung Zimbabwe? May bansa bang Zimbabwe? May Zimbabwe. Pero sinasabi niya doon, huwag kayong maging Zimbabwe. Zimbabwe lang. Punta kayo dito, tapos uwi na kayo. No? Tapos parang ganun lang. Para bang sinihan. Punta ka sa sinihan. Anong gagawin mo sa sinihan? Nanonood ka. Huwag may nagsasalita. Nanonood ka lang eh. Tapos pagkatapos ng sine, uwi ka na. Depende kung may kasama ka, may kakwentuhan ka. Hindi parang sinihan ng church. Okay? Sinasabi niya rito, magkakaugnay tayo at mayroong napakahalagang at napakakakaibang disenyo ang Diyos sa iglesia na parang katawan. Tinubos ni Kristo ang bawat isa upang maging isang katawan, isang pamilya, isang komunidad para sa kanyang sarili, para kay Kristo. At gusto ko pong tignan natin dito, kung papansinin niyo, hindi ko siya hinihimay-himay ng word for word. Gusto kong makita lang din anong ibig sabihin dito na Apostol Pablo at makita natin ano ang implikasyon niyan sa atin. Gusto ko pong gamitin natin at puntahan natin yung Hebreo. Hebreo chapter 10, verse 24 to 25. Hebreo chapter 10, verse 24, 25, nasa page 290. Ang sabi po dito, ng sumulat, dahil hindi po alam kung sino po ang sumulat nito, sa verse 24 at 25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pamamagitan sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So dito, pag tinignan mo to, malinaw na ipinag-uutos po ng Biblia, ng salita ng Diyos mismo, sa bawat mananampalataya na talagang makibahagi ka sa buhay ng ibang mananampalataya. Hindi po pwedeng wala kang pakialam. Hindi po pwedeng ikaw lang.
sa pagitan mo lang at ng Panginoon. Alam na ng Panginoon yon. Hindi po pwedeng ganon. Sinasabi dito sa talatang ito na hindi dapat natin pabayaan o kaligtaan. Sabi niya, ang pagdalo sa pagtitipon-tipon. Panginoon, Pastor, ginagawa ko naman yan. Lagi ako nandito tuwing Sunday. Hindi ko pinapalampas. So, ginagawa ko yan. Pero alam niyo po, hindi lang yun ang ibig sabihin niya dito sa talata na to. Na dumalo lang tayo ng regular tuwing may pagtitipon. Mas malalim po ang kahulugan nito. Pag tinignan po natin yung ibang mga utos na sinasabi dito sa 24 at saka 25. Okay? Ito po, tandaan niyo po to at pakinggan niyo po to. Kung malapit ka sa mic para mas malakas. Okay. Para mamaya ko. Kung hindi natin iniisip o pinaplano kung paano mapupukaw o mahihikayat ang ibang mananampalataya na magmahal at gumawa ng mabuti, okay, mananampalataya, kung hindi tayo buong pusong nakikibahagi sa prosesong yon. Mag-encourage ka. Sabi niya sa verse 20, sabi niya yan sa verse 24. Sikapin natin. Okay, hindi niya lang sinabi na gawin nating gisingin. Sinabi niya sikapin. Ibig sabihin ng salitang yan, humanap ka ng pagkakataon. Hindi ka lang maghihintay ng pagkakataon. Hahanap ka ng pagkakataon para magawa mo ito. Mag-encourage ka, magpalakas ka ng loob ng iba. Kaya kung hindi natin iniisip o hindi natin pinaplano, yun yung pagkakasabi ko dyan, hindi natin pinaplano kung paano natin magagawa to. Okay? Sumusuway tayo sa Panginoon. Hindi natin nagagawa na maging bahagi. Matupad yung disenyo ng Diyos na maging bahagi ng isa't isa. At saan ito pangunahin at unang-unang magagawa at inaasahan ng Diyos na magagawa na dapat nating gawin? Sa local church, dito mismo. Unang-una na, very practical. Guiding Light Alaminos, kung nandito ka. Ito rin po yung dahilan. Pauunahan ko na po kayo. No? Ito po yung dahilan kung bakit napakahalaga nung pagkakaroon ng formal membership, pagiging formal na miyembro sa isang iglesia. At sa biyaya po ng Panginoon, ay magkakaroon po tayo nito dito sa Guiding Light sa darating na mga panahon. Dahil ito po ay isang paraan para matulungan po tayong matupad itong panawagan na ito sa atin ng Panginoon. Hindi po ito yung sinasabing membership na parang member ka ng club. O kaya subscription sa Netflix. Sino sa inyo nag-Netflix? Magsasubscribe ka. Pag ayaw mo na, unsubscribe. Sawa ka na. Paulit-ulit na lang. Alam niyo, paulit-ulit lang tayo dito. Tayo-tayo pa rin. Hanggang bumalik ang Panginoon. So, sana may madagdag sa biyaya ng Panginoon. Pero, ngayon pa lang, magbababala na ako sa inyo. Okay? Huwag kayong magsawa sa mukha ng mga kasama niyo dito. Dahil ito rin yung mga mukha na makakasama at makikita nyo pag uwi sa Diyos, sa langit. Mas magaganda nga at mga mas gwapo na nga lang tayo doon. Okay? Perfect na tayo doon eh. Pero ito po ang disenyo ng Diyos sa atin eh. Okay? At kaya nga unang-unang sinabi ni Pablo, magpakumbaba ka tungkol sa sarili mo. Hindi ka higit sa kahit kanino. At maliban na ganun yung maging attitude natin, pati yung pagiging part ng katawan, maaaring magkaroon ka ng pagmamalaki dyan. Ako, ito ginagawa ko later on. Ito, ginagawa ko, ganito, sila, ito lang ginagawa niya. Hindi. Grasya ng Diyos, kaya ka nakakagawa ng ganyan. Kaya ikaw, kamay, mas nakakaabot ka kaysa sa paa, subukan mo ngang sumipa gamit ang kamay mo. Hindi. Mas malakas sumipa yung paa. So, may kalakasan ka, may kahinaan ka, yung kahinaan mo, kalakasan ng iba. Kaya nga kailangan natin ng isa't isa. Hindi ka po pwedeng ikaw lang. Hindi, kaya ko to, ako na dito. Walang ganon. Okay, pananatiliin natin yung sinasabi ni Pablo na pagpapakumbaba.
At ito yung sinasabi niya rin dito. Pastor, baka kaya ko ba magpalakas ng loob ng iba? Oo naman. Bakit? Dahil sa kagandaang loob ng Diyos. Hindi natin titignan yung sarili nating kakayanan dito. Kung ano yung grasya ng Diyos. Kaya ang tawag niya rito kaloob eh. Hindi natin pinag-uusapan dito talento. Okay? Iba yung talento sa kaloob ng Diyos. Yung kaloob na yon, yung binigay ng Diyos sa iyo ng kakayanan, ay binigay niya yon para magamit mo, magamit natin, at effective yon para maging malusog ang katawan ng Panginoong Kristo. Okay? Sige. Sa awa at biyaya ng Panginoon. So may babala po sa atin dito din na later on, kung kayo, lalo na yung iba sa atin, pag na-discover nyo na marami palang mga video preaching, marami palang mayroon tayong live streaming, di ba? Social tayo dito. May live streaming tayo. Pwede naman palang mag-live stream na lang, di ba? Wag mong pipiliin yun kung meron kang option na pumunta dito. Dahil hindi mo matutupad yung disenyo ng Panginoon na pagiging bahagi ng isa't isa. Dahil mag-isa ka lang dun eh. Yes, magandang biyaya yun ng Panginoon. Pag hindi mo kayang pumunta, live stream ka, makakapakinig ka pa rin. Pero hindi yun ang kabuuan ng pagiging buhay ng isang totoong Kristiyano. Mayroon tayo dapat palaging pagkakataon ng pagsasama-sama at pagpapalakasan ng loob. Paano mo sasabihin doon? Gusto mong palakasin yung loob ng nakikita mo sa screen? Hindi. Di ba? Kung sino ka man na nakikinig, magpalakas ka ng loob. Hindi ko alam kung sino eh. Di ba? Pero kung nandito ka, kumusta ka na? Makakapag-share ka pa ngayon kung anong nararanasan mo. May pagpe-pray ka namin. May pagpe-pray mo yung iba. Ganon yun eh. Ganoon ang kahalagahan nun. Kaya huwag kayong maiengganyo na mahulog sa ganoong klaseng na pamumuhay later on. Ngayon pa lang. So ngayon punta po tayo sa pangatlo. Puntahan po natin yung pangatlo. Bago ko pumunta sa pangatlo, gusto kong basahin po natin yung nasa unang Korinto chapter 12. Unang Korinto chapter 12. Page 218. Page 218. Unang Korinto chapter 12. Basahin natin mula verse 12. Okay? Mula verse 12, tuloy-tuloy hanggang sa huling part ng chapter 12. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binabautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Ibig sabihin ng sinasabi dito ni Paul, iisa lang ang banal na spiritong nasa bawat mananampalataya. Hindi iba-ibang espiritu. Iisa lang. At yun lang espiritu na yun ang nananahan sa atin. Yun yung ibig sabihin niya dyan na bautismo. Hindi yung nilulubog sa tubig. Iba yun. Ang sinasabi niya rito, kaya nga tayo iisang katawan. Nasa isang katawan tayo. Tayong lahat ay pinaiinom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Hindi. Kung puro mata lang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Di ba? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi kasi ako ganito eh. Kaya wala akong magagawa dyan. Wala akong kayang i-contribute.
Kasi hindi ko naman kayang gawin to, hindi ko kayang gawin to. Pero meron kang ibang kayang gawin. Yun ang sinasabi niya rito. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan may tuturing na katawan. Diba? Yung isang katawan, puro kamay. Hindi katawan yon. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Ulit-ulit ang sinasabi yan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. O ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pang ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya nating higit na pinahahalagahan. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal. Upang hindi magkaroon ng, pagkakabahabahagi, pagkakawatak-watak. Sa halip, ay magmalasakit ang bawat bahagi ng isa't isa. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Walang inggitan, di ba? Kayong ang lahat ay iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. And then, sinasabi niya rito kung ano-ano yung mga ibinigay ng Panginoong Diyos na mga bahagi ng katawan na iyon para sa ikahuunlad at kalulusog ng katawan ng Panginoong Kristo. So, ang sinasabi niya lang dito, walang bahagi ng katawan ni Kristo na walang saysay. Kahit sa pinakamaliit na kakayanan sa mata mo na binigay ng Panginoong Hesus, meron kang bahagi. At gagamitin tayo ng Panginoon para paunlarin, palusugin ang katawan ng Panginoong Kristo. Okay? Pangatlong bahagi, maglingkod sa katawan ni Kristo. Maglingkod sa katawan ni Kristo. Nasa verse 6 to 8. Buksan po natin ulit yung Bible natin sa chapter 12, verses 6 to 8. Hindi ko po ipapaliwanag yung mga binanggit dito ng mga iba't ibang klase ng kaloob. Again, ang gusto ko pong makita natin dito at layunin ko dito ay ma-encourage po tayo na ito yung nararapat po natin na gawin. Ang maglingkod sa katawan ni Kristo. So tignan po natin yung verses 6 to 8. Ang sabi niya sa verse 6, tumanggap tayo. Okay? Hindi niya sinabing tatanggap tayo. Tumanggap. Meron na. May binigay na. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Inulit na naman niya, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa gusto natin yung kaloob na yon, gusto natin na meron tayong kakayahan na gawin yon. Hindi dahil hinasa natin yon sa sarili natin. Lahat ay kaloob ng Diyos. Kaya, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Hindi natin itatago. Kundi gagamitin natin ang mga kaloob na iyan. Ang relasyon natin kay Kristo at sa isa't isa ay mayroon pong kasamang tungkulin. Tungkulin at pribilehiyo. Okay? Huwag niyo pong alisin yung salitang pribilehiyo. Dahil isang pribilehiyo po na makapaglingkod sa isa't isa. Hindi yun kabigatan. Sabi niya, gamitin ang mga kakayahang ibinigay ng Diyos sa atin upang patibayin ang katawan ni Kristo, ang bawat isa. Palakasin ang loob ng bawat isa sa iba't ibang paraan. Ang focus po ng mga kaloob dito na binanggit niya mula sa verse 7 hanggang verse 8, ang sabi dito, kung paglilingkod,
kung magpalakas ng loob. So iba't iba to at marami pa pong listahan ng mga kaloob. Pero bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo? Bakit sinabi niya ito? Nagbigay siya ng mga halimbawa. Pero ang point niya, sinasabi niya rito, kung ganito yung kaloob mo, ang sabi niya, gawin mo ng buong puso. Diba? Verse 7, kung paglilingkod, edi maglingkod ka. Yun yung binigay niya sa'yo eh. Huwag mong gawin yung iba. Yun yung binigay sa'yo, yun yung gawin mo. May binigay na ganon ang Diyos sa iba. Kung ano yung binigay sa'yo, yun ang gawin mo. At gawin mo yon ng buong puso, yakapin mo, at talagang yon ang atupagin natin gawin. Sabi niya nga dyan, nang mayroong tamang damdamin, nang mayroong tamang pananaw na ito ay kaloob lang ng Diyos sa akin. Hindi ko masasabi na mas higit kong magagawa yung kayang gawin ng iba kung ako lang gumawa niyan. Hindi. Hindi ganoon ang dapat na maging focus natin. Ang focus ng mga kaloob ng spiritual na nandito ay hindi yung parang, kumbaga parang ikaw, isipin mo, ano kaya ako? Ano kaya sa akin? Ano? Kasi nagkakaroon tayo ng maling pananaw, maling pagkaunawa dito kaya ayoko siya i-discuss ng isa-isa. Dahil maaaring magkaroon tayo ng maling pagkaintindi dito na ang magiging focus mo, ano yung kaloob na spiritual sa akin? Ano kaya yung kaya kong gawin? Ano kaya yung binigay sa akin ng Panginoon? Walang masama na alamin mo. Okay? Walang masama na alamin natin kung ano yung binigay ng Diyos. Pero, sinusubukan ng ibang mga mananampalataya, alam niyo ginagawa nila, may mga tinatawag na spiritual gift assessment. Kumaga ang nangyayari kasi doon, ang nagiging, ano bang pitfall? Ang nagiging kamalian doon, napopokus sa sarili eh. Okay? Napopokus sa sarili. Ano yung kaya ko? O kaya naman, sa sobrang pagtutok sa kung anong listahan ng mga kaloob ng Diyos na kaya mong gawin, na pwede mong magawa, meron akong may bibigay ko yung apat. Yung apat na danger. Pwede mong kahulugan. Pwede nating kabagsakan. Una, kapag ganun, doon ka nakafocus sa pag-alam kung ano yung kaya mo, yung kaloob na binigay sa'yo ng Panginoon. Okay? Pwede yan magdulot sa'yo ng katamaran. Bakit? Bakit magiging katamaran? Ganito yun. Yung pag-aakala mo na ibang tao yung may kaloob ng ganyang klaseng kaloob. Okay? Halimbawa, ay may nangangailangan. May kailangan ng ganito. Ay wala akong kaloob. Hindi yan yung kasama sa ano ko eh. Hindi kasama yan sa gift ng Lord sa akin eh. Yung iba gagawa niya. Hindi ko gift yan, hindi ko yan kaloob. Di ba? Pwede mo namang gawin eh. Yun yung pwedeng maging problema. Kapag hinanap mo ng kaloob mo, nagkaroon ka na ng listahan, ito yung binigay sa akin ng Lord. Ito yung kailangan. Wala sa listahan. Ay, hindi ako yan. Hindi ko yan gagawin. Hintayin natin siya may kaloob niyan. Hindi, mali. Diba? Tapos, pwede rin magkaroon ka, baka malito ka pa. Okay? Or pagdadahilan. Yung pagdadahilan mo, yun nga, hindi mo kaloob. Kaya hindi mo gagawin. Kumbaga parang sinasabi nila, hindi ko mastery yung ganyang gawain. Iba na lang yung gagawa niyan. Ikaw yung nandun eh. Bakit hindi mo pagawin? Di ba? Nililinlang mo yung sarili mo. Sa kabilang banda, pwede kang mahulog. Again, doon sa paulit-ulit yung pinapaalala na magpakumbaba ka. Kasi ito yung listahan mo, nakita mo ito, yung kailangan gawin, ako, gifted ako dyan. Tapos ginawa ng ibang hindi gifted, kasi wala ka pa nga. Siya yung nandun. Di ba? Magmamayabang ka ngayon, kung ako gumawa yan, baka mas okay pa eh. Kasi yun yung binigay sa akin ng Panginoon eh.
Okay? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? So, ang sinasabi natin dito, kung ano ay pinagkaloob ng Panginoon ng pagkakataon na makapaglingkod ka, gawin mo lang sa kagandahan ng Panginoon. Huwag mong isipin agad, huwag mong unang isipin na ano yung binigay sa akin na kaloob ng Panginoon. Lalabas yun eh. Habang kumikilos ka, habang ibinibigay mo ang sarili mo sa katawan ng Panginoon, lalabas yun. Huwag mo ubusin yung panahon mo sa paghahanap ng, teka lang, bago ako maglingkod, alamin ko muna kung saan ako, kung ano ang kaya kong gawin. Hindi. Mali. Kaya ayoko ito i-discuss ngayon. Siguro later. Sa susunod na mga pagkakataon. Pero ang pinakapuntong sinasabi dito, gusto kong maiparating sa atin, simple lang, maglingkod ka. Maglingkod ka sa katawan ni Kristo. Tapos. Okay? Yung paglalagay ng Bible, paglilingkod yan sa katawan ni Kristo. Pagpupunas ng upuan, pagwawalis. Pinakasimple lang. Naglilingkod ka na sa Panginoon. Hindi kailangan na gusto ko rin yung magtuturo. Okay, sige, pag-pray natin sa biyaya ng Panginoon. Gusto ko nga magkaroon ng ganun eh. Magkaroon kayo ng ganun eh. Magustuhan eh. Gusto ko rin magturo. Sige. Ang ganda nun, di ba? Pero ang pagdilingkod sa Panginoon, huwag mo ibase sa ano bang binigay sa akin ng Panginoon. Maglingkod ka lang. Maglingkod ka lang. At kung ano man yung mismong kaloob na yon ng Panginoon, siya mismo ang magpapalago nun sa'yo. Magpapalalim nun sa'yo. At kasi kapag ganun yung paraan mo, okay, doon i-cultivate. Yeah. Doon palalaguin ng Panginoon yung tamang attitude, pagpapakumbaba, na hindi dapat mawawala, hindi dapat maisasantabi sa kahit na anong ginagawa natin para sa katawan ni Kristo. Alalahanin niyo, ang sabi niya rito, para sa ikauunlad ng katawan ni Kristo. Hindi para sa akin lang, hindi para sa iyo lang. Para makita na lang kaya kong gawin to. Para makita na lang kapag may ganito, ako unang tatawagin nila. Kasi alam nila, kaya kong gawin to. Magaling kong nagagawa to. Hindi. Okay? Bawat isa, sa kabila ng lahat ng galing na meron ka na gawin ang isang bagay, hindi mawawala yung katotohanan na kailangan mo pa rin ang iba. Kailangan natin ng isa't isa. Ako po, admittedly at sigurado, kailangan ko po kayo. Hindi ko po kaya at ng mga ibang mga workers na kami-kami lang ang gagawa para palusugin ang katawan na ito ng Panginoong Kristo. Kasi bawat isa ay bahagi ng katawan ng Panginoong Kristo. Ganito ang pagiging bahagi ng isa't isa sa katawan ni Kristo. Unang-una, magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Magpakumbaba tayo sa paningin, sa pagtingin natin sa sarili natin. Kailangan ko ng grasya mo, Panginoon, para magawa ko ito. Kailangan ko ng grasya mo, Panginoon, para maging bahagi ako ng ginagawa mo doon po sa Guiding Light Alaminos. Kung saan ka man dadali ng Panginoon sa darating na mga panahon. Ang mahalaga, maging bahagi ka. Maging konektado ka. Mamuhay ka ng konektado sa katawan ni Kristo. Huwag mong ihiwala yung sarili mo dahil hindi mo kaya. Hindi mo kayang labanan ng tukso sa sarili mo lang. Kailangan mo ng iba. At lalo-lalo na, kailangan mo ang iba. Kailangan konektado ka sa katawan ni Kristo para matupad mo kung anong kalooban ng Diyos para sa iyo. Maging daluyan ka ng pagpapala sa ibang bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi kaya ng kamay ang lahat ng kaya gawin ng paa. Hindi po pwedeng sabihin, binasa natin sa unang Korinto kanina, hindi pwedeng sabihin ng kamay, hindi kita kailangan mata. Kakapain ko lang, okay na ako. Kahit di ako nakakakita. Yung mga bulag, hindi sila nakakakita, pero nakakalakad pa rin naman sila, pastor. Yes, pero iba ang nagagawa ng may mata at nakakakita. Walang panganib o mas maliit ang tsansa ng panganib. Kailangan natin ng isa't isa. At kailangan ka ng iba. Kailangan mo
ang iba. Huwag kang mabubuhay. Huwag mong iisipin na mabuhay sa sarili mo. Kaya, isa sa mga praktikal na paraan, maglingkod ka sa katawan ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maaari kaming magkaroon ng mas malalim na pag-aaral dito sa mga talatang ito. Maaari naming buhusan ng mas malaking oras itong paghihimay-himay sana dito sa mga talatang ito. Kagaya ng mas nararapat. Pero sa panahon na ito, Panginoon, sa kalooban po ninyo, maging maliwanag po sa amin ang gusto mong iparating. Lalo na sa konteksto po ng inyong iglesia dito sa Guiding Light Alaminos. Ganito kami dapat mabuhay. Kami ay itinalaga mong maging bahagi ng katawan. At ang katawang iyon ay pag-aari ng Panginoong Kristo, ang iglesia. Ito po ay isang praktikal na ekspresyon ng katawang iyon, ng Guiding Light Alaminos. At kung kami po ay bahagi nito, tulungan niyo po kami na maging aktibong instrumento mo upang maging pagpapala sa ibang mga bahagi nito. Upang maging daluyhan kami ng kalakasan, ng kalusugang espiritual, ng iba pang mga bahagi ng buong kapakumbabaan sa harapan po ninyo, ay magampanan po namin ang lahat ng ito. Patuloy mo kaming manghain sa iyong dakilang awa. Patuloy po naming maunawaan at maisabuhay ang pagiging bahagi ng isa't isa sa katawan ni Kristo. Para sa kaluwalhatian mo, para sa ikalulusog ng katawang ito, ng aming Panginoong Hesus, para sa ikararangal ng aming tagapagligtas, at para sa amin din pong sariling kabutihan. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po, at sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon.